Welcome to Samutsari, Conversations with Mimi, a weekly podcast by Dinosocial, also a member of the Guerrilla Podcast Syndicate. Samutsari is where we can show that ordinary people do extraordinary things. Tune in to be entertained and to learn something new with your host, Mimi Lorilla. Okay, hello everybody! Kung saan man kayong lupalop ng mundo, good morning, good evening, good afternoon. This is Mimi Lorilla again for another episode of Samutsari with Mimi. And today, ang ating special guest for our Mother's Day episode ay walang iba kundi si Mary Joy Alquisa. Hello, Mary! How are you? And please greet my listeners and viewers here at Samutsari. Hello everyone, this is Mary Joy. Kamusta sa lahat ng viewers ni Ate Mimi sa Samutsari? Yan. Alam mo, parang delayed na nga itong interview na to kasi supposed to be kasama ka ng aking Pinay Entrepreneur Series last year. But bilang pahabol, naging maganda pa ang ating kwentuhan because this is our Mother's Day episode. So kumbaga, naging 2-in-1 na siya. So, my goal for today is to really inspire mothers or women out there. Nag-start kasi itong podcast ko mga 2 to 3 months after the death of my mom. So, that was in 2020. At the time of the pandemic, nagkaroon ako ng mild depression, extreme anxiety as a result of the death of my mom. Hindi ako makakope. Tapos sabi ng aking psychiatrist and psychologist, do something that you really like to parang ma-divert yung aking negative thoughts, yung darkness sa mind ko. But I also, my first job is in the broadcast industry. I used to be a broadcaster in the Philippines. So parang I went back to my roots after so many years. So itong YouTube channel, as we all know, is free for everyone. You don't have to own a franchise of ABS-CBN to share your content online. So parang naging magandang theme para sa akin to really champion women or kahit na hindi women, people who are seemingly ordinary but living extraordinary lives. So nagkakaroon sila ng mga expertise, sinishare nila yung expertise. So today, tamang-tama sa Mother's Day special, ang pag-uusapan natin ay ikaw bilang isang nanay, bilang isang may bahay, bilang isang career woman in your profession. You have a business. So lahat yan itatakil natin ngayon. Sana magkaroon tayo ng maraming time kasi marami akong gustong itanong sa'yo, but we'll just deal with the most crucial question. So if you might want to get started, Joy, ikwento mo naman sa amin, paano ka napadpad sa Australia? Very, very briefly, bakit napagdesisyonan yung mag-asawa na umalis ng Pilipinas at doon tayo maglalanding? At doon ko umpisahan yung next questions. But at the core of it, yung munang journey mo, kung paano ka nalipat dito at nandito na nga tayo sa Australia pareho. Okay, so backstory is yung husband ko, nag-apply siya sa skilled migration papuntang Australia. Tinulungan siya ng kuya niya na nandito na rin sa Melbourne. So nung boyfriend ko siya that time, so nung nakuha siya, naghintay lang siya ng 1 taon, tapos kinuha na rin niya ako. So dito na kami nagpakasal. Dito na pinanganak yung 3 anak namin. Wow. So, and how long ago was this, Joy? So 2006 siya nagpunta, 2007 ako sumunod. Correct. Magaling. Yun mga panahon naman na malapit na kaming pumunta ng New Zealand kasi yung husband ko naman 2007 nag-migrate. Tapos sumunod kami ng 2008. Tapos sumunod yung pamilya ng 2009. So malayo-layo rin yun. Mabuti naging very solid kayo ni Edward, ang iyong dakilang ama ng inyong tahanan at iyong beloved, si Ed. So, as a person na boyfriend pa lang, mag-girlfriend pa lang, tapos dito na kayo nagpakasal, paano ka nagkaroon ng bravery sa sarili mo na this is a huge step for me?
na iiwanan ko ang pamilya ko sa Philippines. I will have a new life with Ed. We don't know what's gonna happen to us. Pero I just want to know, ano ang nasa puso mo noon as a single woman? Excited ka ba? Kinakabahan ka ba? Or nalulungkot ka ba? Kwento mo naman sa amin yon, just a little bit. Yeah, Ate Mimi, it was a mix of different emotions kasi sobrang close ko sa family ko, sa nanay, tatay at mga kapatid ko. Pero syempre, mahal ko si Edward. Tapos, andito na siya at saka sabi niya ay mukhang mas maganda yung magiging future namin dito at parang bumuo ng pamilya dito. I-try namin. If it doesn't work, we can always go back to the Philippines. So, nag-try kami. So, okay na. Oo, naman. Okay. Basta solid lang kami. Yun ang usapan. Whatever happens, pag-usapan natin, basta magkakampi tayo. Yun lagi yung namin mag-asawa. Ang usapan namin mag-asawa. Kahit anong iba to sa atin ng buhay, basta tayo magkakampi. Kaya natin. Same page kayo. Parang kami rin pala. Yeah. Kasi ang style namin, bite the bullet kami. Kung ano yung decision namin, papangatawan na namin yun at wala nang bawian. Walang urungan. Wala nang urungan. Correct. Ang galing, ang galing. Tapos, nung pumunta ka dito, nagkaroon ka ba agad ng job or inisip mo na si Ed muna bahala sa financing and then since bubuo tayo ng pamilya, ako muna ang in charge sa bahay. Anong naging dynamics nyo? Kasi other Filipino women na nandito with the husbands na siya ang magwo-work, usually ang decision nila, hindi muna si Mrs. Mag-work at magko-concentrate muna sa pamilya, lalo na kung may mga kasama na silang anak. But in your case, yung bang profession mo from Philippines, dinala mo ba dito? Or you decided na I have to reinvent myself, this is a new country, this is a new beginning, I'll start my own thing or I'll work in a new job? Paano naman yung side na yon sa decision mo? Actually, it was a challenge. Kasi nung pagdating ko dito, ang usapan namin, since marketing yung background ko sa Philippines, ay baka humanap ako ng something na related doon. Pero nag-start muna ako sa parang admin, part-time. Kaso nagbuntis ako agad. Kasi April ako dumating. I found out I was pregnant June. April, mga June. May kami kinasal. July ko pala na found out. So, April ako dumating, May kinasal kami. Around mid-July, nalaman ko na pregnant ako. So, wala pa sana sa plano. Sana mag-iipon muna, magkaroon ng bahay. Pero tingin ko naman, right time na rin. Kasi 29 na kami that time. So, medyo, as a woman, parang, teka, kung gusto ko magkaanak, maybe hindi ko na ipapa-late 30s, baka mahirapan pa ako. So, okay na rin naman yun. So, I have to stop working a few months na after nalaman ko na buntis ako kasi medyo parang nahihirapan ako. Yeah. So, siya muna ang mag-work. Siya muna ang mag-work. So, ganun na nangyari hanggang sa nanganak ako. Okay. So, nabanggit mo 3 ang boys mo, no? Ano ang mga ages ng mga anak ninyo? Yung panganay mo ay? Panganay ko, si Samuel is 16. He just turned 16. Si Jacob? Si Jacob ay 7. Tapos si Noah ay 5. So, 3 boys. So, tatanungin kita about the 3 boys. Kasi ako, isa lang ang boy ko. Middle child, pero equivalent siya ng 3 boy, lalo na nung maliit siya. Yeah. Kailangan namin ng 2 yaya sa Philippines para mag-aalaga doon sa 3 ko. Pero yung isang yaya nakatutok lang sa boy ko kasi talagang napaka-hyper. super hyper. Paano mo na-manage yun? Yung 3 anak mong lalaki? Okay, so when I had my first baby, si Samuel, nandito yung mom ko. Kinuha namin siya for a year. So, meron kaming tulong, kumbaga. And then, nung nakauwi na siya, tapos iniisip namin, sabi ng asawa ko, sige, bago siya mag 2 years old, mag-start na tayo mag-childcare para din makakapag-work ako, para hindi naman puro yung bata ang iniintindi ko. Parang ganun yung plano namin. Para rin sa finances, ganyan. And then, bago siya mag 3 years old, nagtataka na kami kasi hindi siya nagsasalita.
So, parang, oops, parang something is wrong. So, bago siya mag-3 years old, we found out na may autism spectrum disorder siya. So, dun na nabago lahat ng plano namin. So, it was, paano ba? It was very challenging. Yung time na yun, syempre, I think, parang 2 linggo yata na every single night, every day, umiiyak ako. Kasi hindi ko masyado naiintindihan yung autism. Kasi sa Pilipinas naman, hindi siya masyadong known. Yes. Narinig ko ng autism, of course, pero like, wala ako masyadong alam, ano ba yung autism? Anyway, so, madaming research, madami kaming questions, hindi naman lahat masagot. Up to now naman, di ko alam saan galing yung autism, di ba? Yeah. So, naging decision namin is, hindi na ako mag-work. Magpo-focus ka na kasi sa kanya. Ako kay Sam. Oo. Correct. Tapos siya din, yung husband ko din, si Edward, I think nagkaroon din siya na-stress siya masyado at masyado niyang inisip yung diagnosis nung anak namin, ni Samuel. Tapos nag-resign sa trabaho. Nag-resign siya sa trabaho, wala din akong trabaho, meron kaming toddler. So we're like, oops, ano mangyayari sa atin? Pero ito siya kinwestiyon. I think kailangan niya din mag-isip. And it turned out, tama yung sinasabi namin na hindi ka pababayaan ni Lord. Lagi siyang may gagawin na mga desisyon lagi kang may gagawin na desisyon or may mangyayari sa buhay mo na parang you'd begin to question ano yung nangyayari or mismo yung mga decisions mo. Pero yun pala, yun ang mas okay sa amin. Kasi parang humingi lang siya ng break yung asawa ko. Then nag-apply siya ng bagong trabaho. So, we were in Talamarine, sa may airport. Doon kami nakatira. Nung i-enroll na namin yung anak namin sa special school, kasi yun ang nire-recommend sa amin, kasi nga yung may autism nga siya. Ang waiting period ay 2 taon. Wow. So, ganun katagal, doon sa area na yon. Tapos, sabi ko, saan kaya pwedeng maghanap ng school para sa kanya? And then, ka-apply niya ng work, merong tumanggap sa kanya dito sa western area. Dito sa west. Saan nga ba? Dito sa bandang Derrimut. Tapos, yung school na nahanap ko, andito din sa west. At walang waiting. Ang requirement lang nila, kailangan sa west kayo nakatira. So, it's a no-brainer. Yes. So, parang, okay, tumama din pala. So, ganun din yung nangyari. Alam mo, yung situation mo, sasabihin ng iba, why is it unique, di ba? Why is it unique? Sa akin, very unique yung situation mo kasi sabi mo nga, you have overcome a lot of those challenges. Kasi ang nakikita lang lagi ng mga tao sa atin, yung sa face lang natin, yung outer. Hindi nila talaga nakikita yung what is really within us. And we want to let people know na lahat ng mga modern Pinays, I'll say modern Pinays here in Australia, hindi mo masasabing if this happened in the Philippines, magiging ganito ang decisions niyo ni Edward, di ba? At definitely, yung support system na available sa Pilipinas is not necessarily available here. So, ibang layer yon, di ba? So, would you say na nung naka-settle na kayo dito sa West, ay naging mas routine na at mas naging, kumbaga settled na kayo with Sam and kumbaga naging medyo stable na yung mga, mga ginagawa ninyo. And then you had the 2 other boys. So, lalong dumami ang iyong aalagaan at aasikasuhin sa mom. Tell me about it. So, nung andito na kami sa West, tapos we had Sam, nasa special school na siya, nakapaghanap na ako ng trabaho, not related na sa marketing at all. So, pumunta na lang ako sa isang warehouse. Kasi yon 6 to 2. Pwede ko siyang pick upin after school kasi 3 o'clock yung out niya. Kailangan namin mag-work around his schedule. Naging iba. So, instead na parang, basta ganun ang nangyari. Kung ano yung mag-work sa schedule ng anak namin, kami ang mag-a-adjust. Kaming dalawa. Laging ganon. So anyway, so yun yung nakita kong work. Tapos naghintay pa rin kami ng ilang taon. Ayaw namin mag-baby. Kasi hindi pa siya nagsasalita. So when he turned 5, may konting words na siya. Hindi mommy at daddy ang first words niya. Ang first word niya ay circle. So mga ganon. Nung magsi-6 na siya,
may mga naiintindihan na kami, medyo conversational na siya. Wala siyang tantrums, wala kami naging problema sa kanya, sa behavior. Sobrang bait ni Samuel. May mga ibang challenges. Unang-una nga yung sa pagsasalita, sa social skills, tsaka masyado siyang madaming anxieties. Yun yung mga, we work on that with psychology, sa ABA therapy, sa OT, sa speech therapy. So, madaming therapies. Pero, at that time, wala pang NDIS. So, walang funding. So, out of pocket lahat yun. So, kami, hindi kami rin di ba ang plano namin dati nung bagong kasal, magtrabaho, mag-ipon, magkabahay. Yeah. Nawala yun. Kami pwedeng ang iniisip, magkabahay agad. Yung kay Sam muna. Samuel. At saka alam naman natin na hindi naman, hindi mura yung mga therapies. Masyadong expensive yung allied health. Anyway, nung medyo okay na, tas nag-work na rin naman ako, kasi nga nasa special school na siya, nag-usap kami, and then we decided na bigyan natin siya ng kapatid. Kasi we're not gonna be here forever. Wala naman siyang kahit sinong, wala siyang kapatid. Kailangan may ka-socialize siya, kumbaga. Oo, so yun yung inisip namin. Although we were given the, na there's a risk na may autism uli yung kapatid niya. Pero sabi namin, we just trust the Lord. Kasi ang dami nating kilala na may mga anak na autistic, tapos may kapatid na hindi naman. Parang ganon. So, nag-try uli kami. So, yung second child ko, si Jacob, was born when Samuel was 8.5 years old. Ganon kalaki yung gap. So, kuya na siya. So, kuya na siya. So, okay naman lahat. And then, we found out, may autism din yung si Jacob. So, na-diagnose. What age nyo nalaman yon? At what age ni Jacob? Yun ang medyo matagal. Although parang hindi kasi siya din nagsasalita. And then, pero magkaiba sila ni Sam eh. Alam mo yun, di ba pag sinabi nila na you've met someone with autism, you've met just one person with autism. Hindi, kasi it's a spectrum. So correct. Not all autisms are the same. Yeah. Yeah. So, ang nangyari, so we ask yung help ng mga, ng mga allied health professionals. Sila din nahirapan. Yung speech therapist niya, saying wala siyang autism. Pero yung psychologist, parang 50-50. Tapos yung OT, parang, hindi rin niya alam. Pati yung pedya, nagtagal. So, na-diagnose siya, parang 5 years old na siya mahigit. So, happy kami dahil in a way, kasi ibig sabihin, para matagalan sila mag-diagnose, ibig sabihin, hindi matindi yung autism. Ito lang yung isang positive na tinitingnan namin doon. Pero, yun. So, meron din siyang mga therapies. Tapos, dapat dalawa lang yung anak namin. So, binigyan uli kami ni Lord ng pangatlo, si Noah. May autism din siya. Alam na namin, around 2 years old, bago mga 1.5 pa lang, kasi hindi pa rin din siya nagsasalita. So, when you say na expert ka na ngayon, Joy? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Iba-iba pa rin. So, I have 3 boys with autism, pero they're 3 different they have 3 different personalities. Sobrang magkakaiba pa rin sila. So, mahirap. Anyway, si Jacob is okay. Nagsasalita na rin siya ngayon. Si Noah na lang yung bunso. We're working on that. Pero, very positive kami kasi pinagdaanan na namin sa dalawa yun. Si Samuel nga pala yung panganay ko na 16 years old. Fluent din siya sa Tagalog, fluent din siya sa English. Diba? So, diba? For someone who... He's smart. Yes, for someone na very delayed pagsasalita. Ngayon, nagtatribe naman siya sa 2 languages. Alam mo, blessing din yan eh. Kasi hindi mo malalaman at hindi malalaman ni Edward kung gaano kayo ka-solid. Kung hindi kayo parang nandito sa same situation na meron kayong mga anak na talagang kailangan nyo tutukan, kailangan nyo gabayan. At obviously, hindi naman natin masasabi na merong may kasalanan dyan. Gift yan eh. Gift yung 3 anak ninyo and you're so well equipped to do it now. Parang ganon.
So, naintriga naman ako, kailan pumasok itong business mo? On top of looking after your family, meron ka pang diyan kita na-discover diyan sa business mo na yan, dahil kailangan ng mga Pilipino ang iyong mga produkto. Tell us about your business, kasi syempre, nandyan ka na ngayon, nandyan na rin yung parang pinaka-career mo ngayon sa clothing line mo. Okay, so yung business ko is called Filipiniana Australia. Nagbebenta kami online tsaka dito sa home studio ng mga modern Filipinianas and barongs. Bago pa pinanganak yung bunso ko, nag-iisip na kami lagi ng business. Kasi yung husband ko would be like, I have to do something din daw na hindi puro yung mga bata para hindi ako masyadong ma-stress. Pero meron din naman ako ibang ginagawa. Tsaka siya napaka-supportive ng husband ko. So sabi ko, lagi ko sinasabi, walang Filipino shop dito sa area namin, Tarnitro Ganina. Sabi ko, pwedeng magtayo tayo, ganyan-ganyan. And then, lalagyan natin ng parol, lagyan natin ng barong, lahat ng may kaugnayan sa Pilipinas. Mga Filipino products, sabi ko gano'n. So, iniisip namin yon. And then, actually, nag-start na kami magtanong-tanong ng mga tindahan. Magkaning renta, ganyan. Tapos, biglang nagkaroon ng pandemic, na lockdown tayo. So, hindi natuloy. This was 2020. At saka pala, nagbuntis ako 2019. Nanganak ako. Just before the pandemic. So, lalong na-stop. And then, di ba nasa bahay na lang yung mga tao? So, kaming dalawa, parang kami laging nagbe-brainstorming every day, every night. Parang ganun. Tapos sabi ko, pwede kong ituloy yung mga barong at Filipiniana hanggang sa mag-open uli, mawala na yung lockdown, mawala yung pandemic. Saka natin samahan ng mga food, everything na Filipino. Yun ang sinabi ko sa kanya, kasi ito hindi to masisira. Pwedeng nasa bahay lang. Pwedeng i-post ko sa Facebook, eventually mag-website kung kailangan ko, say kung ganun. I'll just test it. I'll try it. And surprisingly, naging okay siya, na hindi ko na inisip yung ibang products ng Pilipino. Nag-focus na lang ako dito sa barongs at saka sa Filipinianas. So, paano mo pa nagagawa yan, Joy? How do you run a business? For example, do you have a team? Sino ang nag-i-import ng mga produkto mo? Sino ang tumutulong sa iyo na mag-market noon? Tapos na-meet pa kita sa isang bazaar. Paano ka pa nagkakaroon ng time na pumunta sa mga bazaar? Tapos may mga home clients ka pa. Pumunta pa nga kami sa bahay ninyo. Nag-fitting pa kami and all of that. Do you have more than 24/7 to do the business? Explain mo nga paano ang isang may bahay na nagra-run ng ganyang klaseng business. Kasi I'm sure may mga nakikinig sa atin na nag-iisip rin sila anong pwede nilang gawing negosyo, di ba? So I want them to learn how you did it. Okay, so yeah, very challenging. Hindi siya madali, especially yung sa mga kids ko pa lang full-time job na yun. They have a lot of therapy, so bukod pa sa school, parang Uber driver kami mag-asawa, yun lagi kong sinasabi. Kasi ida-drive mo yung isa sa speech therapy, ida-drive ko yung isa sa OT, ida-drive mo, ganon kami, every single day to. Pero ang ginagawa ko, pag tulog na yung mga bata, pati yung husband ko, saka kami nag-work. Yung mga paperworks, ganon. Tapos pag-post sa social media, pag-aayos ng website, ganyan. Pero kumuha na ako ng, kumbaga, admin staff sa Pilipinas. So may main na kami doon. Lahat ng ino-orders ko na produkto, lahat ng ino-orders ko na Filipinianas and barong, kinu-QC muna niya bago namin ipa-digital dito para less stress na ako doon kasi hindi ko na siya ma-evaluate. And then dito, I have to parang mga uni students, well, anak ng mga friends namin na tumutulong sa akin sa Instagram. So, sa inventory, yung mga ganon. Pero part-time lang din siya, hindi full-time. Sa mga bata, sobrang on-hand din kasi yung asawa ko. So, wala akong problema. Even sa housework, mas marami pa siyang ginagawa kaysa sa akin. Naiintindihan niya na kailangan talaga tulungan kayong dalawa. Pero Joy, yung aspect ng pagbibusiness, sa palagay mo ba, yung kinikita ng business mo ngayon is para na ring sulit na hindi ka na nag-work for another company?
like you're no longer an employee, na it's sufficient to help you out as a family, at the same time enjoy ka compared mo sa hirap mo, yung kasi marami kang ginagawa. Is it worth it? That's my question. At this stage, hindi pa siya kasing galing nung kung nagtatrabaho ko as an employee. Kasi yun, dire-diretso, may super ka, pag may sick leave ka, di ba? Holiday, bayad ka. Siyempre, ito kahit holiday, kahit may sakit ka, I have to work. Walang ano to. Pero yung, marami kasi kaming plano. So, thinking in the future, I think mas magiging okay to. And, ang kagandahan nitong business na to, lahat ng school activities ng mga bata, nakaka-attend ako. Kung empleyado ako, mamimiss ko lahat yan. Correct. At mahirap. So, ganun kasi ang naging usapan namin mag-asawa. Priority yung 3 bata. Over anything. Priority namin yung 3 bata. Kung hindi mag-work sa kanilang 3, hindi pwede. So, parang since kaya ko yung business na to, and then may help naman from the government kasi may support worker. Kunwari pag Saturday, hindi ko na masasamahan si Samuel sa mga gusto niya na magbo-bowling siya, archery, gusto niya yung mga yan. Hindi ko na siya masasamahan ng Saturday kasi that's the busiest day of the week for my business. Right. So may support worker na pumupunta, sinasamahan siya. Hindi naman pwede yung daddy niya kasi yung daddy niya, may 2 bata pa nagkamantayan. So ganun lang. Thankful ako na nasa Australia kami. Na mas naiintindihan ng community dito yung mga may disabilities. Ibang-ibang sa kung nasa Pilipinas kami. Wow. Alam mo, ang hirap, no? Pero yun nga gusto kong i-demonstrate na at least, kahit na wala man lang yung mga talagang kamag-anak niyong dalawa, yung mga government support naman, talagang hindi matatawaran ang availability yan sa Australia. Plus, you have your set of circle of friends, yung mga sa community na pwede naman din tumulong sa'yo. So Joy, in a nutshell, are you a satisfied, happy mom despite the challenges that life has thrown at you? Masasabi mo ba na fulfilled ka pa rin, although this is not the anticipated life na initially mula nung nangarap kayong dalawa ni Edward? Tell me something about that. Malapit na tayong mag-conclusion, pero gusto ko lang i-tie in yung mga pinagkwentuhan na natin sa where you are right now. Despite the challenges, tsaka yung stress, syempre ang daming stress. I'm gonna be honest. 3 bata yan. Lahat iba-iba yung needs nila. So, mahirap. Pero yung naituro sa akin ng mga bata, especially yung sa panganay ko, kasi siya yung mas pinakang okay na sa ngayon sa kanilang 3. Mas marami pang challenges yung sa bunso. Ang dami niyang, parang naging mas mabuting tao ako. Pati yung husband ko, hindi na sinasabi niya. Dahil sa kanya, parang nung baby pa nga lang siya tumitingin ako sa kanya, tapos sinasabi ko, capable pala ako magmahal ng ganito katindi. Like, hindi ko alam nung dalaga ako na pwede pala yun, na parang kahit ano gagawin mo para sa batang to. Ganun kami para dun sa 3 bata. Tsaka yung resilience, hindi ko alam na kaya ko to lahat Kasi kung may mga times nga na sinasabi ko, kung nung dalaga ako at sasabihin sa akin na, ito mga pagdadaanan mo pag may asawa ka na at may mga anak ka na. Siguro no, hindi ko kaya yan. No, hindi talaga. Pero we're surprised na, paano natin kaya? Like, talagang paano? At bawal magreklamo. Pero syempre, dinadaanan ako ng mga nights na, to be honest, umiiyak ako. Like, of course, natural lang yan. Sabay-sabay yan. Pati yung sa business, pati sa mga bata, ganyan. Pero pag katas mong umiyak, tapos na-share mo na sa asawa mo, okay na. Kinabukasan, bagong laban ng uli. Oh, yeah. Bagong laban ng uli. Tapos isusurprise ka ng mga bata. May gagawin sila na, it warms your heart. Yung kung ano man yung ginawa nila. Na so, parang in short, sulit. Yeah. Sulit ng mga bata ko. Hindi ko sila ipapalit. Kung pagdadaanan namin uli ito, yes. Uulitin mo pa rin. Ano yan para yung
ang tawag yan, the gift that keeps on giving, something like that. Yan ang role mo talaga, Joy. And that is the reason why I invited you for Mother's Day edition, kasi alam ko na yung story mo ay maraming matatouch na mga hearts ng mga makikinig sa atin, and yung strength na pinakita mo at dinemonstrate mo, sana kapulutan nila ng aral din. So, I'm sure na you're online, so anytime na kailangan ng ating mga kababayan dito ng mga para sa special occasion nila, they can reach out to you via Facebook and Instagram, tama ba? Plus your website. And then, doon naman sa mga moms na posibleng meron din silang mga anak na nasa spectrum, na baka kailangan din nila na advice, okay lang ba sa'yo na mag-reach out sila sa'yo just in case kailangan nila ng kausap or kailangan lang nilang nung mahihingahan ng loob or they need tips? So, Joy, I really wish to thank you for agreeing to be a part of Samut-Sari, and kung kailangan natin ng part 2, magpa-part 2 tayong dalawa. Kung may clamor na mag-part 2 tayo. Pero any last words, maybe 1 or 2 minutes last words for anybody listening to us to end the program? Siguro ang para sa akin na lang, para sa mga mommy na kagaya ko, mga special needs moms, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. At saka tama yung sinabi ni Ate Mimi na kung may gustong kumausap sa akin tungkol doon, okay lang. Kasi ako ganun din eh. Minsan kumukuha tayo ng strength from other mommies or other parents na kapareho natin ang pinagdadaanan. Kasi kahit anong paliwanag ang gawin mo sa isang mother na typical lahat ng anak, mahirap para sa kanila na maintindihan kung ano yung pinagdadaanan mo. So siguro yung magkaroon tayo ng suporta para sa isa't isa. Para, kasi mahirap yung pinagdadaanan natin. Mahirap na lang maging nanay ng isang typical na bata eh. How much more kung special needs na bata, di ba? So I think yun lang. Mag-reach out kayo sa ibang mga nanay na kagaya din natin para kumuha lang ng suporta. And available yon. Kumbaga, hindi naman common na sa Australia tayo, pinagkakait na natin ang sarili natin. So hopefully, itong show natin ngayon ay makatulong din sa ibang mga nanay. So with that, Joy, I really wish you very, very well sa iyong business na mag-thrive pa siya. And I really wish na yung physical strength mo and resolve, yung sinasabi mo nga na resilience, ay laging nandyan sa innermost being mo para talagang, sabi mo nga, tuloy-tuloy ang laban. So, thank you very much, Joy, for being here. And we'll see you again in the next edition of Samut-Sari. Okay, Joy? Salamat ng mga sa'yo. To the next one. Thank you. Okay, bye. If you find value in this episode, make sure you like and subscribe to be notified of new releases. If you have any questions or suggestions, please reach out to Gorilla Podcast or send us an email at mimi@dinosocial.com. Spread the word and don't forget to tune in next time.